basura. Iyan ang tinawag ni Carlo sa 7 taong sakripisyo ko habang nakapulupot sa mayamang tagapagmana. Sa gitna ng bagyo, yakap ang anak kong nag-aapoy sa lagnat. Pinagmasdan ko ang pagsara ng pinto ng sarili kong bahay. Tinanggalan niya ako ng dangal, ngunit hindi niya alam. Ang abong itinapon niya ay magiging apoy na tutupok sa kanyang kaharian. Paano babangon ang inang tinapakan ng sagad sa buto? Basura! Iyan ang tinawag ni Carlo sa 7 taong sakripisyo ko habang nakapulupot sa mayamang tagapagmana. Sa gitna ng bagyo, yakap ang anak kong nag-aapoy sa lagnat, pinagmasdan ko ang pagsara ng pinto ng sarili kong bahay. Tinanggalan niya ako ng dangal, ngunit hindi niya alam. Ang abong itinapon niya ay magiging apoy na tutupok sa kanyang kaharian. Paano babangon ang inang tinapakan ng sagad sa buto? Amoy mantikilya at murang harina pa rin ang asawa mo, Carlo. Hanggang kailan mo ba pagtitiisan ang babaeng yan? Nakakahiya kapag nalaman ng pamilya ni Olivia na ang mapapangasawa ng anak nila ay may asawang parang katulong. Don't worry, Ma. Nakapangalan na sa akin ang lahat ng recipe ng pamilya niya. Ipapasa ko yon bilang sining ng pamilya Rivera para sa wedding dowry namin ni Olivia. Wala nang silbi sa akin si Tessa. Nakatayo si Teresa sa labas ng bahagyang nakawang pinto ng pag-aaral, kip-kip sa kanyang dibdib, ang isang bandehang puno ng bagong lutong pandesal. Ginawa niya ito dahil alam niyang paborito ito ng asawa sa tuwing umuulan, isang alay ng pag-ibig matapos ang maghapong pagbabanat ng buto sa mainit na pugon upang may maipakain sa pamilya. Nais lamang sana niyang salubungin ang asawa ng init ng pagmamahal sa isang malamig na gabi. Parang may libu-libong karayom na tumusok sa kanyang lalamunan. Ang mga kamay niyang puno ng paso mula sa pugon na ginamit niya para itaguyod ang pag-aaral ng asawa noong mga panahong wala pa itong nararating ay nanigas at nanginig sa kawalan. Binitiwan ng kanyang mga daliri ang bandeha. Ang mga mainit at mabangong tinapay ay nagkalat sa malamig na marmol na sahig na durog tulad ng kanyang 7 taong sakripisyo. Walang tinig na lumabas sa kanyang mga labi. Pakiramdam niya ay ninanakawan siya ng hangin ng mismong lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Ang paningin niya ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Bakit? Paano nagawang ibaon ng lalaking minahal niya ang patalim ng ganito kalalim sa kanyang likuran? Bumukas ng tuluyan ang pinto dahil sa komosyon sa labas. Bumungad ang malamig at walang pusong mga mata ni Carlo. Imbes na makakita ng pag-aalala o hiya sa mukha ng asawa, isang mapang-alipustang ngiti ang gumuhit sa labi nito. Tiningnan siya ni Carlo mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang isang sirang kasangkapan na dapat nang itapon. Tignan mo nga ang sarili mo, Tessa. Wala kang ginawa kundi amuying kusina. Paano kita maihaharap sa mga board of directors ko? You're dragging me down. Mabuti pa nga at narinig mo na para hindi na ako magpaliwanag. Wala ka nang silbi sa akin, kaya maaari ka nang umalis bago pa mandiri ang mga bisita ko sa itsura mo. Lumabas si Doña Carmen mula sa silid. Ang mukha ay puno ng matinding pandidiri. Walang pag-aalinlangan nitong hinawakan ng kamay ni Tessa at pilit na hinila ang murang singsing na kasal mula sa panginginig na daliri ng manugang. Idinikdik ng matanda na hindi kailanman naging karapat-dapat si Tessa sa pamilya Rivera. Inutusan nito ang mga kasambahay na hakutin ang mga lumang damit ni Tessa at walang awang itinapon ang mga ito sa labas ng bahay, kung saan nagsisimula nang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi na lumaban si Tessa para sa kanyang sarili. Wala nang halaga ang mga salita sa mga taong bulag sa kapangyarihan at pera. Ang tanging nagbigay sa kanya ng lakas upang gumalaw ay ang pag-alala sa kanyang 5 taong gulang na anak na si Leo. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo. Naabutan niya ang bata na nakapulupot sa manipis na kumot, nanginginig at nag-aapoy sa taas ng lagnat. Binuhat niya ang anak, mahigpit na yinakap sa kanyang dibdib
upang ipasa ang anumang natitirang init ng kanyang katawan. Hinarap nilang mag-ina ang bagsik ng bagyo sa labas ng malaking tarangkahan. Ang malamig na ulan ay walang awang humampas sa kanilang mga katawan, subalit mas malamig at nakakamatay ang katotohanang pinagtabuyan sila ng mga taong itinuring nilang pamilya. Sa gitna ng kanyang pagluha habang naglalakad sa madilim na kalsada, naramdaman ni Tessa ang mainit at maliit na palad ni Leo na dumampi sa kanyang basang pisngi. Kahit nanghihina at hirap huminga, pilit na pinunasan ng bata ang mga luhang humahalo sa ulan sa mukha ng kanyang ina. Isang bulong na puno ng inosenteng pagmamahal ang namutawi sa mga labi nito, nagmamakaawang huwag na siyang umiyak. Sa hindi kalayuan, sa isang madilim na sulok ng kalsada na natatakpan ng mga puno, isang itim na sasakyan na may madilim na salamin ang tahimik na nakaparada. Ang mga mata mula sa loob nito ay matamang nakamasid sa kaawa-awang kalagayan ng mag-inang nilalamon ng dilim at lamig ng gabi. Bago pa man makaisip si Tessa ng pupuntahan o hihinga ng tulong, naramdaman niyang biglang bumigay ang bigat ni Leo sa kanyang mga bisig. Nawalan ng malay ang bata sa gitna ng walang awang ulan. Naiwan si Tessang nakaluhod sa putikan. Mahigpit na yakap ang tanging natitirang dahilan upang siya ay patuloy na huminga. Ang malamig na ulan ay tila mga yelong tumutusok sa nanginginig na balat ni Tessa habang buong lakas siyang tumatakbo patungo sa pinakamalapit na pampublikong klinika sa kanilang barangay. Yakap ng mahigpit ang walang malay na si Leo, hindi niya ininda ang hapdi ng kanyang mga paa na paminsan-minsan ay natitisod sa malubak at baha-bahang kalsada. Ang tanging panalangin ng kanyang nagdurugong puso ay mailigtas ang nag-aapoy na katawan ng kanyang anak. Nang makarating sila sa maliit na paggamutan, agad na kinuha ng isang nag-aalalang doktor ang bata. Napasandal si Tessa sa lumang dingding, habol ang kanyang hininga habang pinagmamasdan ng mga nurse na mabilis na gumagalaw upang pababain ang lagnat ni Leo. Sa gitna ng kanyang pagkahapo, lumapit ang isang nurse at may halong pagtataka sa mukha nitong sinabi na hindi na niya kailangang mag-alala sa bayarin dahil may isang hindi nagpakilalang lalaking nag-iwan ng buong halaga para sa gamot ng bata bago pa man sila dumating. Walang lakas si Tessa upang intindihin ang hiwagang iyon dahil ang tanging mahalaga sa kanya ay ang unti-unting pagbabalik ng kulay sa maputlang mukha ng kanyang anak. Subalit ang panandaliang ginhawa ay mabilis na ninakaw ng mga nakakabulag na asul at pulang ilaw na biglang nagpinta ng nakakakilabot na kulay sa basang bintana ng klinika. Mabilis na pumasok ang tatlong unipormadong pulis. Ang kanilang mga mukha ay walang bakas ng awa. Agad nilang hinarap si Tessa at inilatag ang isang formal na dokumento. Sa tinig na walang damdamin, binasa ng isang opisyal ang nilalaman ng papel na nagsasabing inaaresto siya dahil sa malaking pagnanakaw ng pondo mula sa charity ng kumpanya at sa sinadyang paggamit ng mga nakalalasong sangkap sa mga ibinebentang pagkain. Nanlaki ang mga mata ni Tessa. Ang kanyang isip ay pansamantalang tumigil sa pag-ikot. Wala siyang ninakaw kahit isang kusing at mas lalong hindi niya kayang lasunin ang mga pagkaing nagmula sa sarili niyang mga kamay. Pilit siyang nagpaliwanag at lumaban, ipinagsisigawan ang kanyang inosensya. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin lamang na dumaan sa tainga ng mga awtoridad. Mula sa likuran ng mga pulis, lumitaw ang matangkad na bulto ni Carlo. Nakasuot ito ng mamahaling Amerikana at may kasamang isang formal na abogado. Tila isang kagalang-galang na lalaking ginawa ng malaking kasalanan. Ginamit ni Carlo ang kanyang pinakamagaling na pag-arte bilang isang nasaktang ama at nag-aalalang asawa. Umiling-iling ito at sinabing hindi niya lubos sa kalain na magagawa ni Tessa ang ganoong karumaldumal na krimen laban sa kumpanya at sa mga inosenteng tao. Idinagdag pa nito na bilang isang ama, hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak sa poder ng isang kriminal at baliw na ina.
Bago pa man makasagot si Tessa sa mga walang awang kasinungalingan ng kanyang asawa, lumapit si Carlos sa higaan ng bata at puwersahang binuhat ang nanghihina pang si Leo. Ang lalamunan ni Tessa ay tila pinupunit ng kanyang sariling mga hikbi. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas upang bawiin ang kanyang anak. Nagmamakaawa at lumuluha. Ngunit ang magagaspang na kamay ng mga pulis ay puwersahang umikot sa kanyang mga braso patalikod. Ang malamig at mabigat na bakal ay iginapos sa kanyang mga pulso, kasabay ng tuluyang pagkawala ng kanyang kalayaan at karapatan bilang isang ina. Walang tigil ang kanyang pag-iyak, tinatawag ang pangalan ni Leo na ngayon ay nagising at umiiyak din habang pilit na inilalayo sa kanya ng sariling ama. Habang pabilis na naglalakad si Carlo palabas ng klinika karga, ang nagpupumiglas na bata, nahulog ang isa sa mga munting sapatos ni Leo. Pumagsak ito at tuluyang nagputik sa malalim na baha sa labas. Pilit na iniunat ni Tessa ang kanyang nakagapos na mga kamay, tila nais abutin ang sapatos na yon, ngunit walang habas siyang itinulak ng mga pulis papasok sa likuran ng kanilang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa munting sapatos na unti-unting lumulubog sa dumi, ang tanging piraso ng kanyang anak na naiwan sa kanya, hanggang sa tuluyang sumara ang pinto ng sasakyan at naghiwalay ang kanilang mga mundo. Ang mabigat na pintuang bakal ng selda ay isinara. Nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan sa kanyang kaluluwa. Ang kadilimang iyon ay mabilis na napalitan ng mga nakakapanindig balahibong bulungan, pangungutya, at malulupit na tawanan ng mga babaeng nakakulong kasama niya sa dilim. Napaupo si Tessa sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod at ang kanyang pusong nagkadurog-durog, habang ang matinding lamig ng sementong sahig ay unti-unting gumagapang sa kanyang nanginginig na katawan. Ang malamig at magaspang na semento ng selda ay tila unti-unting humihigop sa natitirang init ng katawan ni Tessa habang nakasalampak siya sa isang madilim na sulok. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Ang kanyang isip ay patuloy na naglalakbay pabalik sa eksena kung saan pilit na inilalayo sa kanya ang lumuluhang si Leo. Dahil sa matinding paglipad ng kanyang diwa, hindi na niya alintana ang paglapit ng tatlong matitipuno at magagaspang na babaeng bilanggo na naghahari-harian sa kanilang selda. Walang anumang pasintabi ay inagaw ng isang babae ang manipis na plastik na plato mula sa mga nanginginig na kamay ni Tessa. Ang kakarampot na rasyon ng pagkain na dapat sana ay magbibigay sa kanya ng lakas ay walang awang kinuha. Subalit walang anumang pagtutol na lumabas mula sa mga labi ni Tessa. Ang kanyang kaluluwa ay tila namatay na kasabay ng pagsasara ng pintuang bakal kagabi. Wala siyang pakialam kung mamatay man siya sa gutom, dahil ang tanging bumubuhay sa kanya ay ang pag-asa ng kanyang anak. Bago pa man makalayo ang mga nambubuli, isang mabilis na kamay ang humablot sa ninakaw na plato. Isang babaeng may malalalim na peklat sa braso, ngunit may matikas na tindig ang humarang sa kanila. Siya si Mara, isang bilanggo na kilala sa pagiging palaban ngunit may itinatagong malalim na prinsipyo. Walang pag-aalinlangang ibinuhos ni Mara ang laman ng plato sa mismong sapatos ng babaeng kumuha nito, kasabay ng isang matalim na tingin na nagpaurong sa tatlong nanggugulo. Nang bumalik ang katahimikan sa kanilang sulok, naupo si Mara sa tabi ni Tessa. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan na tumatagos mula sa mataas at rehas na bintana, tahimik na bumagsak ang mga luha ni Tessa. Ibinuhos niya sa isang estranghero ang matinding sakit ng pagkakahiwalay sa anak at ang alaala ng munting sapatos na naiwan sa putikan. Pinagmasdan siya ni Mara ng may halong awa at pagiging mahigpit. Ipinaalala ni Mara sa kanya na ang mga luha ay hindi kailanman magbubukas ng mga rehas na bakal. Kung nais niyang muling mayakap ang kanyang anak, kailangan niyang gawing bato ang kanyang puso upang makaligtas sa impyernong iyon. Nang sumapit ang umaga, isang gwardiya ang lumapit sa kanilang selda at inihampas ang kahoy na batuta sa mga rehas
upang kunin ang kanilang atensyon. Tinawag nito ang pangalan ni Tessa at sinabing may isang abogadong naghihintay sa kanya sa silid-dalawanan. Dahil wala naman siyang kakayahang magbayad ng serbisyong legal, na puno ng pagtataka ang isip ni Tessa habang mabagal siyang naglalakad sa mahaba at madilim na pasilyo. Karga-karga ang pingupinas niyang pag-asa. Pumasok siya sa isang maliit na kwarto na may iisang mesang bakal. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at iniluluwa nito ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng malinis na kulay abong Amerikana. Siya si Attorney Benjamin Cruz. Nang magtama ang kanilang mga paningin, tila may isang mabigat na kamay na dumagan sa dibdib ng binata. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa mga pasa at galos sa braso ni Tessa at isang malalim na pag-igting ng kanyang panga ang nagpakita ng kimkim na galit para sa mga taong gumawa nito sa babaeng nasa kanyang harapan. Dahan-dahang naupo si Ben sa tapat ni Tessa at mula sa kanyang dalang supot ay maingat niyang inilabas ang isang umuusok na baso ng kape at isang simpleng tinapay. Dahan-dahan niya itong itinulak palapit sa nanginginig na mga kamay ni Tessa. Sa isang malumanay na boses na tila nagbibigay ng mainit na yakap sa nanlalamig na kaluluwa ng dalaga, sinabi ni Ben na sinadya niyang huwag lagyan ng maraming asukal ang kape dahil alam niyang hindi ito mahilig sa matatamis. Natigilan si Tessa. Ang pamilyar na amoy ng kape ay nagbigay ng isang pambihirang ginhawa sa kanyang naninikip na dibdib, ngunit ang mga salita ng abogado ay nag-iwan ng isang malaking katanungan sa kanyang isip. Paano nalaman ng isang tanyag na abogadong tulad nito ang isang napakaliit na detalye tungkol sa kanya? Bakit narito ang isang taong hindi niya namang kilala upang ipagtanggol ang isang inang itinapon na ng mundo? Inilabas ni Ben ang mga dokumento mula sa kanyang lalagyan at taimtim na nangako na ibubuwis niya ang kanyang buong karera upang patunayang inosente si Tessa at maibalik sa kanya si Leo. Subalit habang inililipat ni Ben ang mga pahina, biglang huminto ang kanyang mga daliri. Ang pambihirang tapang sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding pag-aalala. Nahirapan siyang humugot ng hininga bago ipaalam kay Tessa ang huling hakbang ng kalupitan ng kanyang asawa. Ipinakita niya ang isang papeles na nagsasaad na gumamit si Carlo ng mga peking doktor upang ideklara si Tessa na wala sa tamang pag-iisip. Ito ang ginamit na dahilan ni Carlo upang makuha ang buong at permanenteng kustodya kay Leo. At sa lalong madaling panahon ay formal na itong magpapakasal sa mayamang tagapagmana na si Olivia. Ang mundo ni Tessa ay muling gumuho. Ang kanyang paghinga ay halos mapatid dahil sa bigat ng panibagong pasakit, habang ang pekeng dokumentong medikal ay patuloy na nanginginig sa kamay ni Ben. Ang pekeng dokumentong medikal na nanginginig sa kamay ni Ben ay tila naging isang matalim na punyal na tuluyang sumugat sa kaluluwa ni Tessa. Nawala ng lakas ang kanyang mga tuhod at napasubsob siya sa malamig na mesang bakal. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumabagsak kasabay ng matinding panginginig ng kanyang mga balikat dahil sa pighating hindi na kayang ikubli. Sa gitna ng pag-agos ng kanyang mga luha, isinisi niya sa kanyang sarili ang lahat ng kamalasan. 7 at mahabang taon siyang nagpaalipin, nagtiis sa mga pangiinsulto at nagpakababa dahil sa tinatawag na utang na loob. Inampun siya noon ni Doña Carmen noong siya ay isang naulilang dalagita. At ang kakarampot na kabutihang yon ay naging isang mabigat na kadena na ipinulupot sa kanyang leeg. Iniisip niya na kung naging makasarili lamang sana siya, hindi sana aabot sa puntong mananakaw ang nag-iisa niyang anak. Pinagmasdan ni Ben ang babaeng labis niyang hinahangaan na ngayon ay unti-unting nadudurog sa kanyang harapan. Isang mainit at mapag-arugang titig ang iginawad niya rito bago siya marahang nagsalita. Pilit niyang hinuli ang paningin ni Tessa at ibinalik ang alaala 7 taon na ang nakalilipas.
Ikinuwento niya ang isang mahirap na estudyante ng abogasya sa Cebu na madalas ay walang makain at naglalakad sa ilalim ng ulan. Tuwing gabi, may isang mabait na panaderang sinadyang magtabi ng mga sobrang mainit na pandesal upang ibigay ng libre sa binata. Tinitiyak na may laman ang tiyan nito bago sumabak sa pag-aaral. Nanlaki ang mga mata ni Tessa nang mapagtanto kung sino ang estudyanteng iyon. Sa isang malumanay ngunit puno ng kasiguruhang boses, sinabi ni Ben na utang niya ang kanyang buhay at tagumpay sa mga simpleng tinapay na yon. At ngayon, ay narito siya upang bayaran ang pinakamahalagang utang na loob sa buong buhay niya. You saved me back then, Tessa. Ngayon, hayaan mong ako naman ang magligtas sa inyo ni Leo. Tila may isang makapal na ulap ang nahawi sa isipan ni Tessa. Ang mga salita ni Ben ay nagsilbing mainit na liwanag na tumunaw sa yelong bumabalot sa kanyang puso. Ang kabutihang inakala niyang nagpahamak sa kanya ay siya palang nagtanim ng binhi ng pag-asa na ngayon ay umaani ng kaligtasan. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mga basang pisngi gamit ang likod ng kanyang nanginginig na kamay. Pilit siyang umayos ng upo at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kanyang kalbaryo, isang pambihirang tapang ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa isang matatag na tinig, idineklara niyang bayad na siya sa pamilya Rivera. Ang 7 taong sakripisyo at ang mga luhang ibinuhos niya ay sapat na upang putulin ang anumang kadenang nag-uugnay sa kanila. Hinawakan niya ang dulo ng manggas ng Amerikana ni Ben, nagmamakaawang ngunit puno ng determinasyon. Please, attorney, tulungan mo akong bawiin ang anak ko. Hindi na ako magpapatalo sa kanila. Pagsapit ng malalim na gabi, ang tanging nagbibigay liwanag sa loob ng opisina ni Ben ay ang isang maliit na lampara sa ibabaw ng kanyang mesa. Napapaligiran siya ng mga makakapal na libro at patong-patong na papeles tungkol sa mga pekeng transaksyon ng kumpanya ni Carlo. Bago niya simulan ang pagbuo ng kanilang depensa, marahan niyang binuksan ang pinakatagong kahon sa kanyang cabinet. Maingat niyang inilabas ang isang luma, nakatupi, at kumupas na brown paper bag, ang mismong balot ng tinapay na ibinigay sa kanya ni Tessa 7 taon na ang nakararaan. Pinadaanan niya ng kanyang hinlalaki ang magaspang na papel, isang tahimik na saksi sa kanyang lihim at dalisay na pag-ibig para sa babaeng nararapat ituring bilang isang reyna. Ibinigay nito sa kanya ang panibagong lakas upang labanan ang mga maiimpluwensyang taong nais sumira kay Tessa. Subalit habang pilit niyang hinahanapan ng butas ang mga isinumiting dokumento ni Carlos sa korte, isang manipis at nakatagong folder ang nakapukaw sa kanyang atensyon. Nang basahin niya ang nilalaman nito, tila tumigil sa pag-ikot ang kanyang mundo at nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi lamang pinatunayan ni Carlo na wala sa tamang pag-iisip si Tessa upang makuha ang kustodya ng bata. Nakasaad sa formal na petisyon na opisyal nang inihain sa korte ang tuluyang pagtanggal sa pangalan ni Teresa Lim sa birth certificate ni Leo upang palitan at gawing legal na ina ang mayamang si Olivia. Isang matinding kaba ang bumalot sa dibdib ni Ben. Paano niya ipagtatapat sa isang inang nangungulila na ang mga kalaban ay gumagalaw na upang burahin ang kanyang buong pagkatao sa buhay ng sarili nitong anak? Ang malamig na hangin sa loob ng bulwagan ng husgado ay tila hindi sapat upang palamigin ang nagbabagang tensyon na namamayani sa bawat sulok nito. Nakatayo si Carlos sa unahan. Ang muka ay nakabalangkas sa isang perpektong anyo ng pighati habang pilit niyang pinipiga ang mga pekeng luha mula sa kanyang mga mata. Ginamit niya ang bawat salita upang ipinta ang sarili bilang isang biktima ng kataksilan. Sa isang mapanlinlang at nanginginig na boses, isinalaysay niya kung paano niya di umano ibinigay ang lahat ng tiwala sa kanyang asawa lamang upang nakawin nito ang pondo ng kumpanya at ilagay sa panganib ang kalusugan ng mga inosenteng bata. Sa unang hanay ng mga upuan ay nakadekwatro si Olivia. Ang mga labi ay nakaangat.
sa isang mapagmataas na ngiti habang pilit na inilalantad ang malaking diamante sa kanyang daliri. Tila ipinagmamalaki ang kanyang nalapit na tagumpay sa pag-angkin sa pamilyang hindi naman kanya. Subalit sa pagkakataong ito, wala na ang babaeng laging nakayuko at natatakot. Nakaupo si Tessa sa upuan ng akusado, ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan. Wala nang panginginig sa kanyang mga balikat at ang kanyang mga mata ay tuwirang nakatitig sa lalaking minsang nangako ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Ang bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig ni Carlo ay hindi na nagdudulot ng takot, kundi nagpapalakas sa nag-aalab na apoy ng determinasyon sa dibdib ng isang inang handang bawiin ang kanyang anak. Nang matapos ang mapanlinlang na talumpati ni Carlo, dahan-dahang tumayo si Attorney Benjamin Cruz. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang mabigat na awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Wala siyang dalang mga pekeng emosyon, tanging mga matitibay na papeles lamang na inilatag niya sa harap ng huwes. Sa isang kalmado ngunit matalim na pananalita, inisa-isa ni Ben ang mga itinatagong bank records at mga lihim na transaksyon na hindi kailanman nakita sa opisyal na libro ng kumpanya. Ipinakita niya kung paano ginamit ng mismong kumpanya ni Carlo ang mga pekeng pirma ni Tessa upang pagtakpan ang matagal na nilang pagbili ng mga murang sangkap na naglalaman ng nakalalasong chemical. Your Honor, the defense submits these original bank statements tracing the illicit funds directly to Mr. Carlo Rivera's offshore accounts. Hindi si Teresa Lim ang nagnakaw at lumason sa mga bata. Siya ay ginawang pain upang pagtakpan ang kasakiman ng lalaking nasa inyong harapan. Nawala ang kulay sa mukha ng abogado ni Carlo. Pilit itong tumayo upang magreklamo at humadlang, ngunit ang bawat argumento nito ay mabilis na dinudurog ni Ben gamit ang mga hindi mapapasubaliang ebidensya. Ang mapagmataas na mukha ni Carlo ay unti-unting gumuho, napalitan ng matinding kaba at pamamawis habang nakikita niyang nabubunyag ang lahat ng kanyang dumi. Sa huli, inihayag ng huwes ang pinal na desisyon, isang deklarasyon na tuluyang bumasag sa mga tanikala ng kawalang katarungan. Idineklara si Tessa na walang sala at iniutos ang kanyang agarang paglaya. Kasabay ng paghinga ng malalim ni Tessa ay ang pagbagsak ng malalaking butil ng luha mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na kaluwagan. Tumingin siya kay Ben at ang palitan nila ng nangiti ay may dalang 1,000 pasasalamat na hindi kayang tapatan ng anumang salita. Samantala, ang mga awtoridad ay mabilis na lumapit kay Carlo upang imbitahan ito para sa isang formal na investigasyon ukol sa pandaraya. Sa labis na inis at ayaw madawit sa iskandalo, walang lingon-likod na naglakad palabas si Olivia. Iniiwan ang lalaking pinili niyang aninawin ng patalikod. Bago pa man tuluyang sumunod si Carlo sa mga pulis, palihim itong lumapit sa kanyang abogado at may isang madilim na mensaheng ibinulong na nag-iwan ng kakaibang kaba sa dibdib ni Ben. Nang makalabas sila ng bulwagan, sinalubong si Tessa ng mainit na sikat ng araw na tila yumayakap sa kanyang paglaya. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng madilim na selda, sa kabilang dulo ng lungsod, nakatitig si Mara sa isang makipot na sinag ng araw na tumatagos mula sa rehas ng bintana. Isang mayabong at ipinagmamalaking ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ng kaibigang bilanggo. Alam sa kanyang puso na nakuha na ni Tessa ang hustisyang matagal nilang ipinagdasal, subalit ang tamis ng kalayaan ay may nakakubling pait. Agad na nagtungo si Tessa sa malaking mansyon ng mga Rivera upang kunin si Leo, baon ng panibagong lakas at ang kautusan ng korte na nagpapawalang bisa sa mga pekeng dokumento ni Carlo. Ngunit nang makarating siya sa malaking tarangkahan, isang walang awang kasambahay ang sumalubong sa kanya. Sa isang malamig at matigas na tinig,
Ipinaalam nito na wala na ang bata sa mansyon. 1 buwan na ang nakalilipas. Mula nang ilipat ni Olivia si Leo sa isang tagong pasilidad sa labas ng probinsya. Isang lugar na walang sino man ang nakakaalam maliban sa kanila. Ang malaking pintuang bakal ay dahan-dahang isinara sa kanyang harapan, tuluyang naghihiwalay sa kanya at sa espasyong minsang naging tahanan ng kanyang anak. Nanghina ang mga tuhod ni Tessa at napabagsak siya sa magaspang na semento. Ang kalayaang iginawad sa kanya ng batas ay naging tila abo sa kanyang lalamunan. Anong silbi ng pagkawala mula sa rehas na bakal kung ang kanyang puso ay patuloy na nakakulong sa isang walang hanggang paghihirap, pinipiga ng katanungang kung nasaan ang kanyang anak at kung mayakap pa kaya niya ito muli. Ang bawat hakbang ni Tessa sa maputik at makipot na eskinita ng isang liblib na barangay ay tila paglalakad sa isang hindi pamilyar na mundo. Dito, ang bango ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng luma at basang karton, at ang katahimikan ng mansyon ay hinalili ng ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada. Kasunod niya si Ben, ang kanyang mga manggas ay nakatupi, at ang kanyang mga sapatos na pang-opisina ay unti-unti nang nababalot ng putik. Ngunit wala ni bakas ng reklamo sa kanyang mukha. Huminto sila sa harap ng isang maliit at abandonadong istruktura na ang pintuan ay halos matanggal na sa mga bisagra. Ito ang dating panaderya na nahanap ni Ben para sa kanya. Isang lugar na kinalimutan na ng panahon, ngunit nagtataglay ng kakarampot na pag-asa para sa isang inang nais bumangon mula sa kawalan. Sa loob ng ilang araw, ang katahimikan ng lumang gusali ay napalitan ng tunog ng pagkayod ng mga brush sa sahig at ang pagpunas ng basang-basahan sa mga maalikabok na bintana. Sama-samang hinarap ni Tessa at Ben ang makapal na agiw at ang kalawang na bumabalot sa lumang pugon. Sa gitna ng kanilang paglilinis, hindi na iwasan ni Tessa ang mapatigil at mapahawak sa kanyang sumasakit na baywang. Agad itong napansin ni Ben. Gamit ang isang malinis na panyo, dahan-dahang lumapit ang binata at pinunasan ang pawis na namumuo sa noo ni Tessa. Ang kanilang mga balat ay panandaliang nagtagpo at sa mga sandaling iyon, ang tila tumigil na tibok ng puso ni Tessa ay muling nakaramdam ng isang kakaibang init. Hindi ito ang init ng pugon, kundi ang init ng isang pag-aalagang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. You don't have to do this alone, Tessa. Magkasama nating bubuhayin ang apoy sa kusinang ito, bulong ni Ben na may kasamang matamis at nakatutunaw na tingin. Nang sumapit ang hapon, sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang usok ay muling lumabas mula sa tsimeneya ng maliit na panaderya. Ang bango ng bagong luto at mainit na harina ay unti-unting kumalat sa buong barangay. Tila isang paanyaya na nagpalingon sa mga dumadaan. Ang mga kamay ni Tessa na puno ng peklat at paso ay muling naging masigla sa pagmasa ng harina. Sa bawat pagpiga niya sa malambot na masa, tila ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang pait upang gawin itong tamis. Nang mailabas ang unang tray ng pandesal, ang ginintuang kulay nito ay tila sumasalamin sa bagong umagang naghihintay sa kanya. Isang kagat pa lamang ni Ben sa mainit na tinapay ay sapat na upang makita ang ningning sa kanyang mga mata. Isang pagkilala sa talento ni Tessa na hindi kailanman mabubura ng anumang pasakit. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw mula sa maliit na bintana, isang pamilyar na bulto ng babae ang huminto sa tapat ng kanilang tindahan. Bitbit ang isang maliit na bag at may suot na matikas na ngiti. Iniluwan ng pintuan si Mara. Kagagaling lamang nito sa paglaya at walang ibang nais puntahan kundi ang kaisa-isang taong naging totoo sa kanya sa loob ng bilangguan. Ang mahigpit na yakap ni Tessa at Mara ay simbolo ng isang pagkakaibigang nabuo sa dilim at ngayon ay handang harapin ang liwanag. Idineklara ni Mara na simula sa araw na yon,
Siya na ang magsisilbing proteksyon ni Tessa at katuwang sa pagpapalago ng kusina ng pag-asa. Ang pamilyang pilit na binuwag ni Carlo ay pinalitan ng isang samahang binuo ng malasakit at pagmamahal. Subalit ang panandaliang kapayapaan ay tila isang panaginip lamang na malapit ng magising. Sa gitna ng kanilang munting selebrasyon sa loob ng panaderya, ang malamig na hangin ng gabi ay nagdala ng isang hindi magandang pakiramdam. Mula sa madilim na bahagi ng eskinita, ilang kalalakihang may bitbit na mga kahoy na pamalo ang dahan-dahang lumalapit. Ang kanilang mga mukha ay nakatago sa dilim, ngunit ang kanilang masasamang intensyon ay malinaw na mababasa sa bawat hakbang nila patungo sa tindahan. Sa isang iglap, ang bagong pinturang karatula na may pangalang Kusina ng Pag-asa ay naging target ng kanilang galit. Ang mga kahoy na pamalo ay walang awang inihampas sa marupok na tabla, dahilan upang ito ay mabitak at bumagsak sa putikan. Napayakap si Tessa kay Mara habang pinagmamasdan ang muling paglapastangan sa kanyang kakarampot na pangarap. Sino ang nasa likod ng panibagong pananakot na ito? At hanggang kailan kailangang magdusa ni Tessa bago niya makuha ang tunay na katahimikan? Ang malalakas na tunog ng pagtama ng kahoy sa marupok na estante ay tila mga saksak sa puso ni Tessa habang pinagmamasdan niya ang dahan-dahang pagkawasak ng kanyang munting pangarap. Sa gitna ng dilim, nang makita niyang itinaas ng isang lalaki ang mabigat na pamalo upang ihampas sa kanyang kaisa-isang pugon, ang puso ni Tessa ay tumibok ng napakabilis, sapat upang marinig niya ang sariling kaba sa kanyang mga tainga. Walang pag-aalinlangan, itinaya niya ang kanyang sariling katawan. Yumakap siya sa mainit pang pugon. Ang kanyang likod ay nagsilbing kalasaglaban sa anumang darating na hapdi. Handa siyang mabitak ang sariling mga buto, huwag lamang muling mamatay ang apoy na nagbibigay sa kanya ng pag-asang mababawi niya ang kanyang anak. Nanigas ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang mga mata ay mariing nakapikit habang hinihintay ang bagsik ng kahoy, subalit ang inaasahang sakit ay hindi dumating. Sa halip na hapdi, ang paligid ay biglang napuno ng kakaibang ingay. Ang tunog ng mga bakal na sandok at kawali na nagtatamaan ay nagsilbing isang hudyat ng pagkakaisa mula sa mga kabahayan sa eskinita. Isa-isang bumukas ang mga ilaw at lumabas ang mga kababaihan ng barangay. Ang mga nanay na madaling araw pa lamang ay gising na upang maghanap buhay. Bit-bit ang kanilang mga walis tingting at mga kagamitan sa kusina, pinalibutan nila ang panaderya ni Tessa. Ang kanilang mga tinig ay nagkakaisa sa pagtataboy sa mga mapagsamantalang kalalakihan. Ang lakas ng paninindigan ng mga ordinaryong taong ito ay sapat na upang panghinaan ng loob ang mga bayarang tulisan. Mabilis na nagtatakbo ang mga ito palayo, iniiwan ng usok at ang nabalibaling kahoy sa putikan. Napaluhod si Tessa sa pagod at takot, ngunit agad siyang inalalayan ng kanyang mga kapitbahay. Sa gabing iyon, sa gitna ng paglilinis ng mga basag na kagamitan, naramdaman ni Tessa ang tunay na kahulugan ng bayanihan. Ang bawat kamay na tumulong sa pagpupunas ng mantsa ay tila nagbubura rin sa pait ng kanyang nakaraan. Kinabukasan, sa ilalim ng unang sinag ng araw, ang kusina ng pag-asa ay nagmukhang isang munting kaharian ng liwanag sa gitna ng maralitang komunidad. Ang bango ng bagong luto at mainit na tinapay ay humahalimuyak sa hangin, tila isang mahiyaing awit na tumatawag sa mga nagugutom na kaluluwa. Ang pila ng mga mamimili ay humaba hanggang sa kanto. Bawat isa ay sabik na matikman ang tinapay na balita ay may kasamang dalisay na pagmamahal sa bawat kagat. Kahit pawis na pawis at pagod ang mga kamay, hindi nawala ang nangiti sa mga labi ni Tessa habang inaabutan ng supot ang bawat bata at matandang lumalapit. Ang lasa ng kanyang pandesal ay naging usap-usapan dahil hindi lamang ito pagkain sa tiyan, kundi pagkain din sa puso. Isang matandang babae ang kumuha ng mainit na tinapay at nagbayad ng 1 ro ng mga sariwang itlog. Isang simpleng palitan
na nagpakita ng malalim na ugnayan ng bawat isa sa lugar na yon. Nang medyo kumalma na ang dagsa ng tao, isang pamilyar na bulto ang huminto sa pintuan. Pawisan at tila galing sa malayo, mabilis na lumapit si Ben kay Tessa. Agad na napansin ng binata ang isang maliit na gasgas sa braso ni Tessa. Isang bakas ng nangyaring gulo kagabi. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Ben. Kinuha niya ang isang maliit na lalagyan ng gamot at marahang iginiya si Tessa sa isang tahimik na sulok ng kusina. Dahan-dahan niyang kinuha ang bulak. Ang bawat dampi nito sa balat ni Tessa ay tila isang kuryenteng gumagapang na nagpapatigil sa mundo ng dalaga. Ang bawat hininga ni Ben ay dumarampi sa leeg ni Tessa habang seryosong ginagamot ang kanyang sugat. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng libu-libong damdamin. Hinawakan ni Ben ang kamay ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamo at pangako. "Please, huwag mo na itong uulitin," bulong ni Ben. Ang kanyang tinig ay tila isang haplos sa kaluluwa. "Huwag mong itaya ang sarili mo nang mag-isa. Dahil nandito ako, hindi ko hahayaang masaktan ka pang muli." Napayuko si Tessa, ang kanyang puso ay tila isang mahiyaing bulaklak na unti-unting bumubuka sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kilig na kanyang nararamdaman ay hindi lamang dahil sa pag-aaruga ni Ben, kundi dahil sa katiyakang sa gitna ng mundong mapanakit, may isang taong handang maging kanlungan niya. Ngunit ang tamis ng sandaling iyon ay biglang naputol nang tumunog ang telepono ni Ben. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang mensahe. Nang buksan ito ni Ben, ang kanyang buong katawan ay nanigas at ang kulay sa kanyang mukha ay uunti-unting naglaho. Isang larawan ang lumabas sa screen, si Leo, ang anak ni Tessa. Ang bata ay nakaupo sa isang madilim at masikip na sulok. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa kaiiyak habang yakap ang sariling mga tuhod sa loob ng isang silid na tila may rehas. Ang bawat patak ng luha sa mukha ng bata ay tila isang lason na dumadaloy sa puso ni Ben. Paano niya sasabihin sa inang kasisimula pa lamang makaramdam ng saya na ang kanyang anak ay kasalukuyang nagdurusa sa ilalim ng kalupitan ng mga taong walang puso? Ang halimuyak ng bagong luto at mainit na pandesal ay muling humahalimuyak sa loob ng kusina ng Pag-asa. Subalit ang kapayapaang hatid nito ay tila isang mabuway na balanse sa gitna ng nagbabadyang unos. Isang itim at kumikinang na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng maliit na tindahan. Isang imahe ng karangyaan na hindi pamilyar sa mga eskinita ng barangay. Lumabas mula rito ang isang matandang lalaking may matikas na tindig at mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Siya si Mr. C, ang makapangyarihang tagapangulo ng isang malaking kumpanya ng pagkain na mahigpit na karibal ng pamilya ni Olivia. Pumasok siya sa panaderya nang may kasamang kakaibang paggalang, malayo sa mapangaping titig na nakasanayan ni Tessa mula sa mga Rivera. Walang paligoy-ligoy na inilatag ni Mr. Sai ang isang blangkong tseke sa ibabaw ng kahoy na mesa. Inamin niya na ang lasa ng tinapay ni Tessa ay may taglay na katotohanang hindi kayang kopyahin ng anumang makina sa kanyang mga pabrika. Nais niyang bilhin ang sikretong sangkap at ang eksaktong sukat ng bawat rekado. Subalit sa halip na masilaw sa yaman, dahan-dahang itinulak ni Tessa ang tseke pabalik sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag at puno ng dignidad. Ipinaliwanag niya na ang bawat butil ng harina at bawat patak ng pawis ay bahagi ng kanyang pagkatao at ng alaala ng kanyang lola na hindi kailanman matatapatan ng salapi. Sa halip na magbenta, nagmungkahi si Tessa ng isang pakikipagtulungan kung saan siya ang mananatiling may hawak sa kalidad at kontrol ng produksyon. Ang tapang at talino ng babaeng nasa kanyang harapan ay nag-iwan ng matinding pagkamangha sa puso ng matandang negosyante. Samantala, sa loob ng malamig at tila walang buhay na mansyon ng mga Rivera,
Ang katahimikan ay bumasag sa pamamagitan ng isang mainit na pagtatalo. Nakatayo si Doña Carmen sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinukuha ang atensyon ng kanyang anak na si Carlo. Ang matanda ay nakakakaramdam na ng matinding pangungulila at pagbalewala mula nang pumasok si Olivia sa kanilang buhay. Inireklamo niya ang pagbabago ng ugali ni Carlo na tila kinalimutan na ang sariling ina kapalit ng pera at impluwensya ng pamilya ng kanyang magiging ukong asawa. Subalit imbes na lambing, ang tanging natanggap niya mula sa anak ay isang malamig na titig at mga salitang tila mga latay sa kanyang puso. Lumitaw si Olivia mula sa itaas ng hagdan. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kayabangan at panlalait. Sa isang tinig na kasing talas ng patalim, tinawag niyang isang mangmang na matandang probinsyana, si Doña Carmen, na walang alam kundi ang maging pasanin. Idinikdik niya na ang tanging dahilan kung bakit naroon pa ang matanda ay dahil sa awa ni Carlo. Ang bawat pang-iinsulto ni Olivia ay tila mga sampal na nagpagising sa natutulog na budhi ng matanda. Napagtanto ni Doña Carmen na sa kanyang paghahangad ng yaman para sa anak, nawalan siya ng tunay na pamilya at ang babaeng itinuring niyang basura noon ay siya palang kaisa-isang taong tunay na nag-alaga sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng isang madilim na silid na puno ng mga screen ng computer, mabilis na iginagalaw ni Ben ang kanyang mga daliri sa keyboard. Gamit ang tulong ng ilang mga kakilala sa teknolohiya, sinusubukan niyang mahanap ang pinagmulan ng larawan ni Leo. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib habang iniisip ang kalagayan ng bata. Sa wakas, isang maliit na tuldok ang lumitaw sa mapa. Isang liblib na lugar sa probinsya na malayo sa kabihasnan. Agad niyang tinawagan si Tessa at ibinalita ang kinaroroonan ng kanilang anak. Ang pag-asa sa tinig ni Tessa ay nagbigay kay Ben ng panibagong lakas. Kahit alam niyang mapanganib ang kanilang tatahaking landas, mabilis silang sumakay sa sasakyan ni Ben. Ang mga puso nila ay puno ng determinasyon at pananabik na muling mayakap si Leo. Habang mabilis na binabaybay ang madilim at palikulikong kalsada patungo sa lalawigan, pinigilan ni Ben ang kanyang sarili na huwag ipakita ang kaba. Subalit nang tangkain niyang tapakan ng preno upang pabagalin ang sasakyan sa isang matarik na kurbada, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang pedal ng preno ay lumubog hanggang sa sahig nang walang anumang pagpigil. Ang sasakyan ay nagsimulang bumilis ng hindi makontrol habang sa ibaba, ang malalim na bangin ay tila naghihintay sa kanilang pagbagsak. Ang tanging naririnig ni Ben ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang pigil na hininga ni Tessa habang ang kanilang buhay ay nakasalalay na lamang sa isang himala. Sa gitna ng nakapanlulumong bilis ng sasakyan, naramdaman ni Ben ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo habang pilit niyang iginigiya ang manibela patungo sa kumpol ng mga dayami sa gilid ng kalsada. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghahalukay ng mga gulong sa graba at ang pigil na hininga ni Tessa. Sa isang iglap, ang sasakyan ay bumangga sa malambot na bunton ng tuyong damo, dahilan upang mapatigil ang lahat ng ingay at mapalitan ng makapal na alikabok sa paligid. Ligtas sila. Sa loob ng ilang sandali, ang tanging mararamdaman ay ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hinawakan ni Ben ang nanginginig na kamay ni Tessa, isang tahimik na pangako na hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa dalaga. Nang sumapit ang madaling araw, narating nila ang isang luma at tila inabandonang gusali na nagsisilbing paaralan sa gitna ng kagubatan. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng babala, ngunit hindi ito naging hadlang para kay Tessa. Walang anumang pasintabi, tinungo niya ang isang maliit na silid sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig
habang pilit na binubuksan ang nakakandadong pinto. Sa huli, gamit ang isang mabigat na piraso ng kahoy, nagtagumpay siyang buksan ang daan patungo sa kanyang anak. Sa loob ng madilim at masikip na kwarto, nakita niya si Leo, ang kanyang munting anghel na ngayon ay nanliliit sa isang sulok. Yakap ang sariling mga tuhod habang ang mukha ay basang-basa ng mga luha. Ang bawat hakbang ni Tessa patungo sa anak ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Nang marinig ng bata ang kanyang tawag, dahan-dahang itinaas ni Leo ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan hanggang sa mapagtanto niyang ang kanyang ina ang nasa harapan. Sa isang iglap, ang bata ay tumakbo at yumakap. Nang mahigpit sa leeg ni Tessa, ang kanyang mga hikbi ay tila mga pako na bumaon sa puso ng ina. "Mama, huwag mo na po akong iiwan dito. Natatakot po ako," bulong ng bata sa gitna ng panginginig. Walang salitang binitawan si Tessa, tanging ang mahigpit na yakap at ang mga halik sa noo ng anak ang nagsilbing sagot sa lahat ng sakit na dinanas nito. Lumitaw ang punong guro ng paaralan, dala ang isang mapagmataas na awtoridad at banta na tatawag ng mga pulis. Subalit bago pa man ito makapagsalita ng masama, inilatag ni Ben ang isang dokumentong may opisyal na selyo ng korte. Sa isang matikas at walang takot na pananalita, ipinaalam ni Ben na ang anumang pagpigil sa pag-alis ng bata ay ituturing na pagdukot at labag sa batas. Ang punong guro ay nanahimik, ang kanyang mukha ay napalitan ng kaba habang pinagmamasdan ang determinasyon sa mga mata ng abogado. Mabilis na binuhat ni Tessa si Leo palabas ng gusali. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dangal at pag-asa na sa wakas ay tapos na ang dilim. Subalit sa labas ng tarangkahan, isang kumikinang na puting sasakyan ang biglang humarang sa kanilang daan. Lumabas mula rito si Carlo, ang kanyang mukha ay balot ng puot at pagmamayabang. Akmang lalapit si Carlo upang agawin muli ang bata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras si Tessa. Ibinaling niya si Leo kay Ben at buong tapang na humakbang pasulong, hinarap ang lalaking minsang naging mundo niya. Ang kanyang mga mata ay tila mga nagbabagang apoy habang tinititigan si Carlo ng diretso. Wala nang bakas ng takot, tanging ang matigas na paninindigan ng isang inang handang pumatay at mamatay para sa kanyang anak. "Huwag mong subukang hawakan ang anak ko, Carlo. Hindi mo na kami muling matatapakan." Ang kanyang tinig ay malamig ngunit puno ng kapangyarihan. Napaatras si Carlo. Tila ngayon lamang nakita ang ganitong katapangan sa babaeng dati ay marunong lamang sumunod. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Leo ang ginawa ng kanyang ina at ang matatag na presensya ni Ben sa kanyang tabi. Humawak ang bata sa binti ni Ben at mahinang nagsalita. "Salamat po, Tito Super Lawyer. Thank you for saving us." Ang munting pasasalamat na yon ay nagbigay kay Ben ng kakaibang kurot sa puso, isang pakiramdam na mas matimbang pa sa anumang tagumpay sa korte. Mabilis silang sumakay sa sasakyan at iniwan ang nagngangalit na si Carlo sa gitna ng kalsada, habang ang sasakyan ay muling binabaybay ang daan pabalik sa Cebu. Nang makarating sila sa kanilang munting tahanan, akala ni Tessa ay makakatulog na siya nang mahimbing kasama ang kanyang anak. Ngunit habang inaayos niya ang higaan ni Leo, isang mabilis na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Isang opisyal ng korte ang nakatayo sa labas. Dala ang isang formal na abiso na may pirma ng Court of Appeals. Ayon sa dokumento, ang pamilya ni Olivia ay gumamit ng kanilang matinding impluensya upang maghain ng isang urgent petition for custody reversal na nagsasabing si Tessa ay may malubhang banta sa seguridad ng bata. Ang huling pangungusap sa papel ay tila isang malakas na sampal. Ang pagdinig ay gaganapin bukas ng umaga at kung hindi makakapunta si Tessa, automatikong mawawala ang kanyang karapatan kay Leo habang buhay.
Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, nanghina ang mga kamay ni Tessa at ang dokumentong papel ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Paano niya lalabanan ang isang kapangyarihang tila nakaplano nang ubusin ang bawat hibla ng kanyang pag-asa? Sa loob ng kusina ng pag-asa, ang halimuyak ng harina at bagong lutong tinapay ay tila isang banal na usok na nagbibigay ng panandaliang kapayapaan kay Tessa. Subalit ang katahimikang iyon ay mabilis na nilapastangan nang huminto ang isang mamahaling sasakyan sa tapat ng tindahan. Lumabas si Carlo, ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kayabangan at ang kanyang muka ay may bakas ng isang mapang-alipustang na ngiti. Pumasok siya sa maliit na panaderya. Pinalilibot ang kanyang paningin sa bawat sulok na tila ba ang bawat gamit doon ay isang basura sa kanyang paningin. Lumapit siya kay Tessa. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap na nagtatangkang kumitil sa liwanag ng dalaga. Sinimulan niyang kutyain ang kahirapan ni Tessa. Tinatawag siyang isang ambisyosang panadera na hinding-hindi magtatagumpay laban sa yaman ng mga Rivera. Akma niyang itataas ang kanyang kamay upang hawakan ang buhok ni Tessa. Isang kilos ng pag-angkin at pananakot na dati ay sapat na upang mapayuko ang dalaga sa takot. Subalit sa pagkakataong ito, hindi kumurap si Tessa. Sa isang mabilis at diamanteng determinasyon, ang kanyang palad ay mabilis na humalik sa pisngi ni Carlo. Ang bawat hibla ng kanyang 7 taong pagtitiis, ang bawat gabing inilaan niya sa pagluha, at ang bawat pasakit na dinanas niya sa kamay ng lalaking ito, ay ibinuhos niya sa isang malakas na dampi na nag-iwan ng matingkad na pulang bakas sa mukha ng asawa. Nanigas si Carlo, ang kanyang panga ay nanginig sa gulat at galit. Hindi makapaniwalang ang babaeng dati ay marunong lamang humingi ng tawad, ay may kakayahan na palang lumaban ng diretso. Ang bawat butil ng alikabok sa hangin ay tila tumigil sa paglipad habang nakatitig si Tessa ng diretso sa mga mata ni Carlo. Ang kanyang tinig ay matatag at malamig. Huwag na huwag mo nang susubukang tapakan ng dangal ko muli, Carlo. Ang Tessa na kilala mong mahina ay matagal nang namatay sa dilim ng selda. Hindi nagtagal ay pumasok ang isang pangkat ng mga abogadong nakasuot ng mamahaling barong. Dala ang mga dokumentong mula sa pamilya ni Olivia. Sinubukan nilang takutin si Tessa. Ginagamit ang kanilang mga teknikal na salita upang iparamdam na wala siyang laban sa kanilang kapangyarihan at impluensya. Subalit sa gitna ng kanilang pananakot, ang pintuan ng panaderya ay muling bumukas. Pumasok si Mr. Sai, ang matandang tanyag na negosyante, kasama ang kanyang sariling hukbo ng mga batikang abogado na kilala sa buong bansa. Ang presensya ng matanda ay tila isang matibay na pader na humarang sa bawat banta ni na Carlo. Buong giting na ipinahayag ni Mr. Sai ang kanyang suporta kay Tessa. Idinedeklara na ang bawat butil ng harina sa panaderyang iyon ay may proteksyon ng kanyang buong kumpanya. Wala nang nagawa ang mga abogado ni Olivia kundi ang umatras, habang si Carlo ay napilitang lumisan nang may nakayukong ulo at kim-kim na kahihiyan sa harap ng maraming taong nakasaksi sa kanyang pagkatalo. Sa gitna ng kaguluhang ito, sa loob ng malaking mansyon ng mga Rivera, isang malalim na katahimikan ang naghari sa kwarto ni Doña Carmen. Ang mga kagamitan ng matanda ay wala na sa kanilang dating kinalalagyan at ang mga kabinet na dati ay puno ng kanyang mga damit ay nakabukas na at walang laman. Isang bakante at malamig na hangin ang sumalubong sa mga kasambahay nang tangkaing tawagin ng matanda para sa hapunan. Si Doña Carmen, ang babaeng minsang naging simbolo ng kapangyarihan sa tahanang iyon, ay biglang naglaho ng walang anumang pahiwatig. Tila ba ang bawat pader ng mansyon ay naging saksi sa kanyang lihim na pag-alis, dala ang mga pagsisisi at lihim na hindi niya kayang ipagtapat sa kanyang sariling anak. Nang dapit hapon, habang inaayos ni Tessa ang mga bagong sako ng harina na galing sa bodega ni Mr. Sai, isang tawag ang bumasag sa kanyang panandaliang katahimikan. Ang tinig ni Mara,
Sa kabilang linya ay puno ng takot at pagmamadali. Sinabi nitong ang pangunahing bodega ng harina na pagmamay-ari ni Mr. Sai kung saan nakaimbak ang lahat ng supply ni Tessa para sa malaking kontrata bukas ay kasalukuyang nilalamon ng isang malaki at nagngangalit na apoy. Ang makapal na itim na usok ay unti-unti nang humahalik sa kalangitan, sumasalamin sa bawat pangarap ni Tessa na maaring maging abo sa loob lamang ng ilang minuto. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabilis na pag-agos ng oras patungo sa kanyang tuluyang pagkawasak. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, nanghina ang mga kamay ni Tessa at ang hawak niyang supot ng harina ay dahan-dahang nahulog. Kumalat ang puting pulbos sa kanyang mga paa na tila ba isang pahiwatig ng kanyang muling pagkadapa sa harap ng isang kaaway na hindi tumitigil sa paghahasik ng dilim. Sa ilalim ng madilim na kalangitan bago sumikat ang araw, ang simoy ng hangin sa labas ng simbahan ay may dalang kakaibang lamig na tumatagos sa balat. Subalit sa loob ng puso ni Tessa, isang pambihirang init ang nagsisimulang mamukadkad. Ito ang unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng pagdurusa na muli niyang naramdaman ang kapayapaan ng simbang gabi. Sa kanyang tabi, mahigpit na nakahawak sa kanyang palad ang munting kamay ni Leo, habang sa kabilang banda naman ay ang matatag at panatag na presensya ni Ben. Ang makukulay na parol na nakasabit sa paligid ng simbahan ay tila mga bituing bumaba sa lupa upang magbigay ng liwanag sa kanilang tatahaking landas. Ang halimuyak ng putubumbong at bibingka na nagmumula sa mga kalapit na dampa ay nagdala ng mga alaalang matagal nang nakabaon, mga alaalang hindi na masakit, kundi nagbibigay na ng pag-asa. Dahil sa matinding lamig ng madaling araw, hindi napansin ni Tessa na bahagya na palang nanginginig ang kanyang mga balikat. Nang walang anumang pasintabi, naramdaman niya ang isang mabigat at mainit na tela na bumalot sa kanya. Hinubad ni Ben ang kanyang sariling makapal na Amerikana at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Tessa. Ang amoy ng pabango ni Ben na humalo sa lamig ng hangin ay tila isang yakap na nagpadama kay Tessa na hindi na siya kailangang maging mag-isa sa pagharap sa anumang unos. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng mga ilaw sa paligid, ang kanilang mga paningin ay nagtagpo at sa mga sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay nagsalita ng libu-libong pangakong hindi kayang bigkasin ng bibig. Habang naglalakad sila patungo sa isang bakanteng upuan, nakita ni Tessa ang kislap ng saya sa mga mata ni Leo habang nakatingin sa mga makikinang na palamuti. Ang bata ay tila nakalimot na sa dilim ng silid na pinagmulan nito at ang bawat ngiti nito ay tila isang haplos na nagpapahilom sa mga sugat sa kaluluwa ni Tessa. Dahan-dahang binuhat ni Ben ang bata at isinakay sa kanyang mga balikat upang mas makita nito ang kagandahan ng altar. Ang imaheng iyon, ang lalaking nagligtas sa kanya at ang anak na kanyang buhay ay tila isang panaginip na ayaw na niyang magising. Sa bawat tibok ng kanyang puso, ramdam ni Tessa na ang kanyang buhay ay unti-unti nang nabubuo muli, piraso sa bawat piraso. Sa gitna ng solemne at tahimik na panalangin sa loob ng simbahan, naramdaman ni Tessa ang marahang paghaplos ng mga daliri ni Ben sa kanyang palad. Dahan-dahan nitong nilingkis ang kanyang mga daliri sa mga daliri ni Tessa, hinahayaan ang kanilang mga palad na maging isa. Nararamdaman ni Ben ang bawat kalyo at magaspang na bahagi ng kamay ni Tessa, mga bakas ng 7 taong pagtatrabaho sa mainit na pugon at pagbabanat ng buto. Subalit sa halip na pandidiri, isang pambihirang paghanga ang sumilay sa mga mata ng binata. Inilapit ni Ben ang kamay ni Tessa sa kanyang mga labi at marahan itong hinalikan. Ang mga kamay na ito ang nagpakain sa akin nung wala akong matakbuhan at ang mga kamay ring ito ang magtatayo ng ating sariling tahanan. Bulong ni Ben. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang awit na naghatid ng matinding kilig at init sa buong pagkatao ni Tessa. Nang matapos ang misa, habang dahan-dahang lumalabas ang mga tao mula sa simbahan, ang katahimikan ng madaling araw
ay biglang nabasag ng mabilis na pag-vibrate ng telepono sa bulsa ni Ben. Ang kagalit-galit na pag-alog ng aparato ay tila isang babala ng isang paparating na sakuna. Nang sagutin ni Ben ang tawag, ang boses ni Mara sa kabilang linya ay puno ng matinding takot at pagmamadali. Mabilis na nawala ang kapayapaan sa kanilang paligid. Ayon kay Mara, si Doña Carmen ay biglang sumulpot sa tapat ng panaderya. Ang kanyang mga damit ay punit-punit at ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Sa gitna ng kanyang pagmamakaawa, ang matanda ay biglang napaluhod at nagsimulang magsuka ng malapot at madilim na likido na may halong dugo. Dahilan upang mapuno ng pangamba ang mga taong nakasaksi. Nang hina ang mga tuhod ni Tessa nang marinig ang balita at ang init na naramdaman niya kanina ay mabilis na napalitan ng isang nanunuot na ginaw. Ang larawan ng matandang babaeng minsang naging malupit sa kanya na ngayon ay tila nag-aagaw buhay sa pintuan ng kanyang sariling tindahan ay nagdala ng isang matinding kaguluhan sa kanyang isipan. Ang bawat mabilis na paghinga ni Tessa ay tila isang paghahanap ng sagot sa kung anong panibagong sumpa ang hatid ng pamilyang Rivera sa kanyang buhay. Sa ilalim ng nag-aagaw na dilim at liwanag ng bukang liwayway, mabilis silang nagtungo sa sasakyan. Iniiwan ang kapayapaan ng simbahan para harapin ang isang katotohanang maaring magpabago muli sa takbo ng kanilang kapalaran. Sino ang may gawa nito sa matanda? At ito ba ay isang bitag o isang pagkakataon para sa isang huling pagtutuos? Sa ilalim ng malabong liwanag ng munting panaderya, ang dating reyna ng mansyon ng mga Rivera ay nakalupasay na ngayon sa maruming sahig. Ang kanyang marangyang suot ay punit-punit at puno ng mantsa. Mabilis na lumapit si Tessa. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paghubog ng tinapay ay dahan-dahang kumuha ng isang malinis na tela upang punasan ang labi ng matanda. Wala nang bakas ng galit o puot sa mga mata ni Tessa. Tanging isang malalim na awa para sa babaeng minsang nagtaboy sa kanya sa gitna ng unos. Inalalayan niya si Doña Carmen na maupo sa isang lumang silya habang ang matanda ay patuloy na nanginginig at ang bawat hininga nito ay tila isang mabigat na pakikibaka. Sa gitna ng kanyang panghihina, humawak ng mahigpit ang matanda sa braso ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at matinding kahihiyan. Isang mangkok ng mainit na sabaw ang inihain ni Tessa sa harap ng kanyang dating biyenan. Ang usok mula sa pagkain ay dahan-dahang humahaplos sa mukha ni Doña Carmen, tila isang munting paalala ng kalinga na matagal na nitong kinalimutan. Sa bawat higop ng matanda, unti-unting bumabalik ang lakas ng kanyang tinig at kasabay nito ang pagbuhos ng isang masakit na katotohanan. Ikinuwento ni Doña Carmen kung paano siya walang awang itinapon ni Carlos sa kalsada matapos malaman ng kanyang anak na nagamit niya ang ilang bahagi ng lihim na pondo nito. Ginamit siya ni Carlo bilang isang panakipbuta sa sarili nitong mga anomalya. At nang wala na siyang silbi, itinapon siya nito na parang isang basurang hindi na kailangan. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga latay na nagpaalala kay Tessa sa kalupitan ng lalaking minsang naging asawa niya. Dahil sa matinding pasasalamat sa kabila ng kanyang mga nagawa, dahan-dahang dinukot ni Doña Carmen mula sa kanyang lihim na bulsa ang isang maliit at kumikinang na gamit. Isang USB drive ang inilapag niya sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinutulak ito patungo kay Tessa. Ipinaliwanag ng matanda na narito ang lahat ng ebidensya ng malawakang pagnanakaw ni Carlo sa kumpanya ng pamilya ni Olivia, kasama na ang mga detalye ng paglilipat ng pera sa mga dayuhang bangko. Ito ang huling barahan ni Doña Carmen, ang kaisa-isang bagay na itinago niya bilang proteksyon. At ngayon ay ibinibigay niya ito sa taong pinakasinaktan nila. Isang matinding kaba at pananabik ang bumalot sa dibdib ni Tessa habang hawak ang maliit na gamit na maaring maging susi sa kanilang tuluyang kalayaan. Pumasok si Ben sa loob ng panaderya. Ang kanyang mukha ay seryoso
Nang makita ang sitwasyon, mabilis niyang kinuha ang USB mula kay Tessa at agad itong isinalpak sa kanyang daladalang computer upang simulan ang pag-aaral sa mga dokumento. Sa bawat paglipat ng mga pahina sa screen, ang panga ni Ben ay lalong nag-iigting. Ang lalim ng kasamaan ni Carlo ay higit pa sa kanilang inaakala. Agad na nakipag-ugnayan ng abogado sa kanyang mga kakilala sa National Bureau of Investigation upang ihanda ang mga formal na reklamo. Ang katarungan ay dahan-dahan ng kumakatok sa pintuan ni na Carlo at Olivia at sa pagkakataong ito, wala nang kawala ang mga taong naghahasik ng dilim. Subalit habang sila ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga hakbang, ang telepono ni Tessa na nakapatong sa mesa ay biglang nagbigay ng isang pamilyar na liwanag. Isang tawag mula kay Carlo ang bumalandra sa screen. Nang sagutin ito ni Tessa, ang boses sa kabilang linya ay hindi na ang mapagmataas na Carlo na kanyang kilala, kundi isang lalaking tila sulok na at nawawalan na ng katinoan. Sa isang malamig at nakakapangilabot na bulong, ipinaalam ni Carlo na alam niya ang ginawang pagtataksil ng kanyang ina. Nagbitiw siya ng isang huling banta na nagpatigil sa tibok ng puso ni Tessa. May isang taong nakapasok na sa loob ng kanyang syungban at may inihandang isang regalo para sa merienda ng mga bata bukas. Isang banta ng lason na maaaring kumitil sa buhay ng mga inosente kung hindi ibabalik ni Tessa ang mga dokumento sa loob ng 12 oras. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabilis na pag-agos ng buhangin sa isang orasan. Iniiwan si Tessa sa gitna ng isang matinding dilema sa pagitan ng hustisya at ng kaligtasan ng mga buhay na kanyang pinoprotektahan. Sa loob ng madilim na kusina ng pag-asa, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang maputlang sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Nagpapakita sa anino ni Tessa na nakatayo sa gitna ng silid. Hawak niya ang kanyang telepono. Ang huling banta ni Carlo ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang isipan. Subalit ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng takot. Sa halip, isang pambihirang katahimikan ang bumalot sa kanya. Ang uri ng katahimikang matatagpuan lamang sa gitna ng mata ng isang malakas na bagyo. Alam niyang, sa bawat sulok ng kanyang panaderya, may isang ahas na naghihintay ng pagkakataon. Isang taong pinagkatiwalaan niya, ngunit piniling kumampi sa dilim kapalit ng pera ni Carlo. Tinipon ni Tessa ang lahat ng kanyang mga tauhan sa gitna ng syongban. Ang bawat isa sa kanila ay bakas ang pagtataka sa mga mukha dahil sa hindi inaasahang pagpupulong sa ganitong oras ng gabi. Naroon din si Mara, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng apoy. Handang suguri ng sinumang magtatangkang saktan ang kanyang kaibigan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mara ng marahas, itinaas ni Tessa ang kanyang kamay upang pigilan ito. Tumingin si Tessa sa bawat isa sa kanyang mga tauhan. Ang bawat titig niya ay puno ng malalim na pangunawa at malasakit. Tila binabasa ang bawat lihim na itinatago ng kanilang mga puso. Sinimulan niyang alalahanin ang bawat kwento ng kanilang buhay, kung paano niya sila tinulungan noong mga panahong sila ay lugmok sa hirap at walang matakbuhan. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay tila bumibigat sa bawat segundong lumilipas hanggang sa ang isang matandang lalaking tauhan ay hindi na nakayanang tiisin ang bigat ng kanyang sariling budhi. Dahan-dahang nanghina ang mga tuhod ni Mang Selmo at siya ay napaluhod sa harapan ni Tessa. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa matinding paghikbi. Inamin niya ang kanyang kasalanan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Habang ipinagtatapat na binalak niyang ihalo ang lason sa merienda ng mga bata dahil sa matinding banta ni Carlos sa buhay ng kanyang may sakit na anak. Ang bawat butil ng luha ni Mang Selmo ay tila isang pakiusap para sa kapatawaran. Isang pag-amin na mas matimbang ang takot kaysa sa katapatan.
Sa halip na magalit o tumawag ng pulis, lumapit si Tessa at marahang hinawakan ang balikat ng matanda. Ang kanyang haplos ay walang bakas ng puot, kundi isang pambihirang pagpapatawad na tila nagpapagaling sa sugat ng kataksilan. Ipinaliwanag ni Tessa na alam niya ang hirap na dinaranas nito, subalit ang kasamaan ay hinding-hindi magiging sagot sa pangangailangan. Sa isang pambihirang pagkilos ng kabutihan, dinukot ni Tessa ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Mang Selmo, sapat na halaga upang maipagamot ang anak nito, kasabay ng utos na lisanin na ang panaderya at huwag nang muling magpakita. Ang pagpapatawad na yon ay naging isang matalim na aral sa lahat ng nakasaksi na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa paghihiganti, kundi sa kakayahang manatiling mabuti sa gitna ng kalupitan. Matapos ang pagpapaalis kay Mang Selmo, mabilis na kumilos si Tessa at Ben upang ituloy ang kanilang plano. Inutusan ni Tessa si Mang Selmo na tumawag kay Carlos sa huling pagkakataon upang sabihing matagumpay na naisagawa ang plano. Isang paraan upang maging kampante ang lalaki sa gaganaping malaking pagdiriwang bukas. Habang abala ang lahat, nagtungo si Tessa sa kanyang silid upang ihanda ang kanyang sarili. Isang mahaba at kulay pulang damit ang kanyang isinuot, ang kulay ng muling pagkabuhay at matinding tapang. Ang bawat guhit ng kolorete sa kanyang muka ay tila isang paghahanda sa isang digmaan kung saan ang dangal ang kanyang tanging sandata. Nang tumingin siya sa salamin, hindi na ang biktima ang kanyang nakita, kundi isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Lumapit si Ben sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-ibig habang pinagmamasdan ang nagbagong anyo ni Tessa. Marahan niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng dalaga, isang tahimik na suporta na nagsasabing hinding-hindi siya lalaban ng mag-isa. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan bago sila umalis, ang kanilang mga paningin ay nagtagpo. Isang pagtatapat ng damdamin na mas malakas pa sa anumang salita. Sumakay sila sa sasakyan at mabilis na tinungo ang lulan ng malaking hotel kung saan gaganapin ang gala ni Carlo. Habang papalapit sila sa malaking gusali, ang bawat hakbang ni Tessa ay may kasamang matinding determinasyon. Ang gabi ng pagtutuos ay narito na, at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pagbilang patungo sa katotohanang yayanig sa mundo ni na Carlo at Olivia. Magagawa kaya ni Tessa na tapusin ang laban na ito nang hindi nawawala ang kanyang sarili, o ang dilim ng paghihiganti ay tuluyan na ring lalamon sa kanyang puso? Ang malaking bulwagan ng Marangyang Hotel ay nababalot ng nagniningning na mga ilaw na kulay ginto, habang ang bawat sulok ay puno ng tawanan ng mga tanyag na negosyante at mamamahayag. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Carlo na may hawak na baso ng mamahaling alak. Katabi ang nakangiting si Olivia na suot ang isang puting gown na puno ng mga kristal. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Carlo ay puno ng kayabangan habang ipinagmamalaki ang kanyang bagong imperyo ng pagkain. Isang kahariang itinayo niya sa ibabaw ng mga pangarap na kanyang ninakaw. "This is just the beginning," deklara ni Carlos sa kanyang mga panauhin. "Tonight, we celebrate the birth of a new legacy." Subalit ang kagalakan sa silid ay tila panandali ang napatigil nang ang malalaking pintuang ginto sa dulo ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Isang matikas at nagniningimning na bulto ang pumasok. Suot ang isang mahabang damit na kulay pula, na tila isang nagbabagang apoy sa gitna ng puting paligid. Naglalakad si Tessa na may pambihirang dangal at kapangyarihan. Ang bawat hakbang ng kanyang mga gintong sapatos ay nagbibigay ng isang mensahe ng muling pagkabuhay. Kasunod niya si Ben. Ang kanyang mga mata ay matalas at mapagbantay. Kasama si Mara at ang makapangyarihang si Mr. Sai. Ang lahat ng atensyon ay nalipat sa kanila. Ang mga bulungan ay unti-unting humalili sa tawanan ng mga bisita. Nang makita ni Carlos si Tessa, ang kanyang mapagmataas na ngiti
ay mabilis na napalitan ng matinding gulat at pagkalito. Akma niyang tatawagin ang mga gwardya upang paalisin ang babaeng itinuring niyang basura, ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang malaking screen sa kanyang likuran ay biglang nagbago ng kulay. Ang masayang video ng kanyang kumpanya ay napalitan ng mga madidilim na dokumento, mga bank statements mula sa mga offshore accounts, mga kontratang may mga pekeng pirma ni Tessa, at ang mga lihim na usapan tungkol sa pagbili ng mga murang sangkap na nagmula sa mga illegal na supplier. Ang bawat pahinang lumalabas sa screen ay tila isang malakas na sampal na humubad sa tunay na pagkatao ni Carlo sa harap ng buong lungsod. Ang bulwagan ay napuno ng matinding bulungan at pagkalito mula sa mga mamumuhunan. Ang ama ni Olivia, ang matandang bilyonaryo na naging sandigan ni Carlo, ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay punong-puno ng matinding puot at kahihiyan. Walang anumang pasintabi, ay lumapit ito kay Carlo at ang kanyang palad ay mabilis na dumapos sa pisngi ng lalaki. Isang malakas na hampas na nagpatahimik sa lahat. Sa isang tinig na puno ng pandidiri, idineklara ng matanda ang pagputol sa lahat ng ugnayan at ang pagkansela sa kasal ni Carlo at Olivia. Si Olivia, sa halip na maawa, ay lalong nagngalit. Dahil sa takot na mawalan ng yaman at dangal, nilundag niya si Carlo at sinimulang kutyain at kawain ng lalaki sa harap ng maraming tao. Isinisisi rito ang lahat ng kahihiyang sinapit ng kanilang pamilya. Mabilis na pumasok ang isang pangkat ng mga pulis sa loob ng bulwagan. Ang kanilang mga uniforme ay tila sumasalamin sa katarungang matagal na ipinagkait. Nilapitan nila si Carlo at binasa ang mga formal na sakdal tungkol sa malawakang pagnanakaw at panloloko sa kumpanya. Ang bawat pag-igting ng bakal na kongtay sa mga pulso ni Carlo ay tila isang pagtatapos sa kanyang malupit na paghahari. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, napansin ni Carlo si Tessa na nakatayo malapit sa kanya. Napaluhod ang lalaki. Binitawan ang lahat ng kanyang yabang at bumasag sa matinding pag-iyak habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Tessa. Nagmamakaawa siya. Pilit na humihingi ng tulong at kapatawaran sa babaeng dati ay tinapaktapakan lamang niya. Tinitigan ni Tessa ang lalaking minsang naging mundo niya. Wala na siyang naramdamang hapdi, wala na ring galit, kundi isang malalim na pagkamuhi at pagtanggap sa katotohanan. Dahan-dahan niyang hinila ang kanyang pulang damit mula sa maruming pagkakahawak ni Carlo. Bahagya siyang yumuko at sa isang malamig at nakakapangilabot na bulong na tanging silang dalawa lamang ang makakarinig. Binigkas niya ang huling salitang tatapos sa kanilang ugnayan. Basura, ang kanyang tinig ay walang anumang emosyon, sapat na upang tuluyang gumuho ang anumang natitirang pag-asa sa mga mata ni Carlo. Tinalikuran ni Tessa ang lalaki at naglakad palabas ng bulwagan habang ang paligid ay napupuno ng mga flash ng kamera at ang papuri ng mga taong nakasaksi sa kanyang tagumpay. Sa labas ng hotel, sa gitna ng madilim na pasilyo na puno ng mga dekorasyon, huminto si Tessa upang hanapin si Ben. Nais niyang ibahagi ang kanyang pananalo sa lalaking nagbigay sa kanya ng lakas. Subalit nang igala niya ang kanyang paningin, wala na ang bulto ni Ben sa kanyang tabi. Tinawag niya ang pangalan ng abogado, ngunit ang tanging sumasagot ay ang sarili niyang tinig na bumabalik mula sa mga pader ng hotel. Isang matinding kaba ang biglang bumalot sa kanyang dibdib. Ang kagalakan ng kanyang panalo ay mabilis na napalitan ng isang nakapanlulumong pangamba. Nakita niya ang kurbata ni Ben na nakalapag sa isang bakanteng silya sa silyon. Tila ba, dahan-dahang iniwan ito ng lalaki nang walang anumang pasintabi. Nasaan si Ben? At bakit siya biglang naglaho sa sandaling kailangan siya ni Tessa upang maging saksi sa kanilang tagumpay? Ang kagalakan ng kanyang pagkapanalo sa loob ng marangyang bulwagan ay mabilis na naglaho, pinalitan ng isang matinding kawalan na tila isang itim na butas sa kanyang dibdib.
Hawak ni Tessa ang kurbata ni Ben. Ang telang seda ay unti-unting nababasa ng kanyang mga luha habang ang bawat hibla nito ay nagpapaalala sa kanya ng init at proteksyong ibinigay ng lalaki. Napagtanto niya sa mga sandaling iyon na ang lahat ng yaman, dangal at tagumpay sa mundo ay walang saysay kung wala ang taong naging kaisa-isang tanglaw niya sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga paa, na suot pa rin ang matatayog na gintong sapatos, ay nagsimulang manghina. Tinawag niya ang pangalan ni Ben sa huling pagkakataon sa loob ng bakanting pasilyo. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot na baka tuluyan na itong lumisan matapos ang kanyang misyon. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, ang teleponong nakasilid sa kanyang maliit na bag ay nagbigay ng isang pamilyar na liwanag. Mabilis na sinagot ni Tessa ang tawag. Ang kanyang hininga ay halos mapatid habang hinihintay ang tinig sa kabilang linya. Ito ay si Ben. Ang boses ng lalaki ay malumanay, panatag, at may dalang isang kakaibang kapayapaan. Sinabi ni Ben na naghihintay siya sa isang pamilyar na lugar, ang lumang pampublikong klinika kung saan nagsimula ang lahat ng pasakit ni Tessa. 2 taon na ang nakalilipas. Nagtungo siya roon upang ayusin ang huling bahagi ng kanyang sorpresa. Ang formal na pagpapasara sa lahat ng mga maling record ng pulisya at ang tuluyang pagbubura sa anumang bakas ng nakaraan ni Tessa bilang isang bilanggo. Mabilis na nagmaneho si Tessa patungo sa lugar na minsang naging saksi sa kanyang pinakamalalim na pighati. Nang makarating siya sa harap ng klinika, wala na ang ulan at ang putik na dati ay lumamon sa kanyang sapatos. Sa halip, ang buong paligid ay nababalot ng banayad na liwanag ng buwan at ang katahimikan ng gabi ay tila isang banal na musika. Nakita niya ang matangkad na bulto ni Ben na nakatayo sa ilalim ng iisang poste ng ilaw. Suot ang kanyang mahiyaing ngiti habang hawak ang isang makapal na folder. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Tessa patungo sa kanya. Ang kanyang pulang damit ay tila isang lumilipad na talulot sa ilalim ng gabi. Isinantabi niya ang lahat ng kanyang pagiging formal at buong lakas na yumakap sa leeg ni Ben. Ang kanyang mga hikbi ay ibinuhos sa balikat ng lalaki. Mga luhang puno ng labis na pagmamahal at pasasalamat. Hinawakan ni Ben ang baywang ni Tessa at marahan itong inilayo ng bahagya upang matitigan ang magandang mukha ng dalaga. Sa isang malalim at seryosong tinig, ipinahayag ni Ben na hindi niya kayang panoorin si Tessa na muling umiyak sa lugar na ito nang walang kasamang saya. Dahan-dahang lumuhod ang binata sa harap ni Tessa. Sa mismong sementong dati ay kinaluhuran ng dalaga habang nagmamakaawa para sa kanyang anak. Subalit sa pagkakataong ito, walang kintab ng diamante ang kanyang inilabas. Sa halip, isang munting singsing na gawa sa hinabing tuyong damo ang ipinakita ni Ben. Isang simbolo ng kanyang simpleng simula at ng dalisay na pag-ibig na iningatan niya sa loob ng 7 taon. I don't have diamonds to offer you tonight, Tessa, but I have a lifetime of protection and a heart that will never leave your side. Will you let me be the father Leo deserves and the home you've always been looking for? Ang mga labi ni Tessa ay nanginig sa matinding kilig at kaligayahan. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nakawala sa hawla at malayang lumilipad sa kalangitan. Inilahad niya ang kanyang kamay, hinahayaan ang bawat kalyo at bakas ng paso na maging bahagi ng kanilang bagong sumpaan. Isinuot ni Ben ang singsing na damo, isang pambihirang ginto sa paningin ni Tessa. Sa mga sandaling iyon, ang pinto ng klinika ay bumukas at iniluwa nito si Leo na karga ng kanyang buwem. Mabilis na bumaba ang bata at tumakbo patungo sa kanila. Niyakap ang binti ni Tessa at Ben habang masayang sumisigaw ng "Papa Ben! Papa Ben!" Ang munting pamilyang ito na nabuo sa gitna ng bagyo at apoy ay sa wakas ay nakahanap na ng kanilang sariling langit sa lupa. Habang ang bukang liwayway ay unting pumupunit sa kadiliman ng gabi,
Ang tatlo ay magkahawak kamay na naglakad patungo sa kanilang sasakyan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang humahaplos sa mukha ni Tessa, tila isang mainit na halik na nagbubura sa bawat pait ng nakaraan. Tiningnan niya ang kanyang anak at ang lalaking nasa kanyang tabi at alam niya sa kanyang puso na ang bawat patak ng luha at bawat hapdi ng sakripisyo ay may katumbas na matamis na gantimpala. Ang bawat pahina ng kanyang lumang buhay ay tuluyan ng naisara at ang bagong kabanata ay nagsisimula na sa isang mundong puno ng bango, ng mainit na tinapay at ng pag-ibig na hindi kailanman muling mapapatid. Sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag, muling ngumiti si Tessa. Isang ngiting nagsasabing sa wakas, ang bukas ay hindi na nakakatakot kundi isang biyayang dapat ipagdiwang. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula nang ang huling hibla ng kadiliman ay tuluyang mapigtas sa buhay ni Teresa Rivera Cruz. Sa loob ng bagong tayong sangay ng kusina ng pag-asa na matatagpuan sa gitna ng isang maunlad na bahagi ng Cebu City, ang bango ng bagong lutong pandesal ay muling humahalimuyak sa hangin, tila isang mahiyaing awit na nagpapahayag ng tagumpay at kapayapaan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang tumatagos sa malalaking bintanang salamin, nagbibigay ng ginintuang kulay sa bawat sulok ng panaderya. Pinagmasdan ni Tessa ang kanyang sariling mga kamay habang maingat niyang inaayos ang mga tinapay sa estante. Ang bawat kalyo at maliliit na peklat ng mga lumang paso ay naroon pa rin, mga bakas ng pakikibaka na hindi na niya ikinahihiya, kundi itinuturing na mga medalya ng kanyang katapangan bilang isang ina at babae. Malayo sa masiglang buhay ni Tessa, ang malamig at madilim na pader ng kulungan, ang nagsisilbing mundo ni Carlo Rivera. Ang dating mapagmataas na hari ng negosyo ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Suot ang kupas na uniforme ng bilanggo at ang mukhang tila inubos na ng labis na pagsisisi. Sa bawat gabi ng kanyang pag-iisa, ang tanging nagbibigay ng pait na liwanag ay ang isang lumang larawan ni Leo, ang anak na kanyang itinakwil at ngayon ay hindi na niya maabot. Si Olivia naman, matapos ang mabilis na pagbagsak ng kanyang pamilya at ang pagkakaubos ng kanyang yaman sa mga ay nabubuhay na lamang sa alaala ng kanyang dating karangyaan. Naglalakad sa mga lansangan nang walang sino mang nais lumingon o tumulong. Ang bawat maling hakbang na kanilang ginawa ay tila isang malakas na hampas ng tadhana na nagbalik sa kanila sa lupang kanilang ninais na laging apakan. Subalit sa puso ni Tessa, ang puot ay wala ng puwang. Ang kanyang kapatawaran kay Doña Carmen, na ngayon ay tahimik na naninirahan sa isang maayos na pasilidad para sa mga matatanda na mismong si Tessa ang nagpopondo, ay ang kanyang huling hakbang patungo sa ganap na kalayaan. Hindi siya nagpatawad dahil karapat-dapat ang mga ito, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sariling kaluluwa na lumipad nang walang anumang mabigat na dala. Ang pag-ibig na kanyang ibinibigay sa kanyang kapwa sa pamamagitan ng kanyang foundation para sa mga kababaihang biktima ng karahasan ang naging pinakamabisang gamot sa kanyang mga sugat. Ang bawat ngiti ng mga inang kanyang natutulungan ay tila isang haplos na nagpapahilom sa bawat hapdi ng kanyang nakaraan. Naramdaman ni Tessa ang isang malakas at mainit na bisig na pumaroon sa kanyang baywang mula sa likuran. Isang pamilyar na halimuyak ng kape at pag-aaruga ang bumalot sa kanya nang idikit ni Ben ang kanyang noo sa balikat ng asawa. Ang kanilang mga daliri ay muling naglingkis at sa pagkakataong ito, ang nagniningning na gintong singsing sa kanilang mga daliri ay nagbibigay ng isang pangakong hindi kailanman muling mapapatid. Si Leo, na ngayon ay isang masayahin at malusog na bata, ay mabilis na tumakbo patungo sa kanila. Dala ang isang maliit na tray ng mga tinapay na siya mismo ang humubog. Ang tawanan ng pamilyang ito ay tila isang banal na musika na nagpuno sa buong panaderya, isang patunay na ang tunay na kaligayahan
ay hindi matatagpuan sa yaman o kapangyarihan, kundi sa katapatan ng pusong handang magmahal muli. Sa huli, ang kwento ni Teresa ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng nagtagumpay laban sa mga kaaway. Ito ay isang paalala sa bawat babaeng nakikinig na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano siya tinapak-tapakan ng mundo, kundi sa kung paano siya bumangon at naging mas makinang mula sa sarili niyang mga abo. Ang paglalakbay mula sa dilim ng selda patungo sa liwanag ng isang bagong umaga ay isang landas na puno ng pait. Subalit sa dulo nito ay naghihintay ang pinakamatamis na gantimpala, ang kapayapaan ng budhi at ang yakap ng tunay na pag-ibig. Ang bawat patak ng luha ay naging pataba sa lupang kinabibilangan ng kanyang bagong buhay. At sa ilalim ng asul na kalangitan ng Cebu, ang kusina ng pag-asa ay mananatiling saksi na ang kabutihan ay palaging mananaig. Sinasabi nila na ang bawat sugat ay may kwento, ngunit para kay Tessa, ang kanyang mga sugat ay naging isang mapa patungo sa kanyang tunay na tahanan. Sa bawat kagat ng kanyang tinapay, ramdam ng bawat tao ang init ng pag-asa at ang tamis ng tagumpay ng isang inang hinding-hindi sumuko. Ang huling sinag ng araw bago ang paglubog ay tila isang pagbabasbas sa 3 taong magkakasama, naglalakad patungo sa isang bukas na hindi na kailangang katakutan. Ang bawat pahina ay naisara na ng may dangal at ang bagong aklat ng kanilang buhay ay punong-puno na ng liwanag, ligaya at wagas na pag-ibig.